Okay, nandito na naman po tayo at manonood ng balita. Ito'y galing sa ating Pinas News Insider. Ito ang title mga kapatid, ICC Good News. FPRRD lalaya na sa wakas. June 30 na. Uy, grabe. Palakpakan muna tayo. June 30 na. Sana. Attorney Kaufman, BP Sara confirm Palacio. Iyak. Dapat talaga magawa ng action ito. Kailangan alamin na natin kung trip nyo na may kasamang reaction video. Panoorin natin ito ng sabay-sabay. Oy, syempre kung babagal-bagal ang inyong internet, nandiyan po ang Fiber ni Juan. Napakabilis po ng internet nila at ang mura-mura pa. Tawagan nyo na, baka meron na sa inyong lugar yan. Unahan na yan. Napakaganda po ng internet nila, mura pa. Okay, sige, i-play na po natin anong meron dito. Any update dun sa oath-taking ni FPRRD? Or any case, ma'am, before ba ng June 30 possible na ma-release na si FPRRD? Nakikita niyo pa yung possibility na June 30, no? June 30. Yung iba pa ay kailangan tanungin at sagutin na ni Attorney Nicolas Go. Dapat din natin ipa-inhibit ang mga senators na meron ding bias against Sara Duterte. No? Tulad na lang ni Senator Risa Ontiveros na in a public speech, sinabi niya na kailangan talaga burahin. Kailangan wasakin, kailangan sirain, gibain ang Duterte. Pamilyang Duterte. Oh, yun grabe, matinding salita yun. Pero pag galing yan sa Duterte, malamang isasama yan sa impeachment. 'Di ba? Maghahain na naman ng bago. Base lang sa opinion natin. Ngayon, kapag nagsasalita ang isang mas mababa, Vice President, ginaganyan mo, senator yan, tapos wala pa naman nata nagagawa yan. May issue pa sa PhilHealth yan na magpasa hanggang ngayon, hindi natin alam. Wala namang nag-iimbestiga pa. 'Di ba? Dapat malaman natin kung ano nako, Diyos ko po. Tapos si BP Sara ginaganyan. Buong Duterte na po yung sinasabi nila dyan, di ba? Ganon sila katakot sa Duterte. Tuloy tayo Ito ang balita ngayon. Viral at pinag-uusap. Intro pa lang pala yun. Ngayon Nainis na agad ako. Social media. Palike ko, palike. Ang balita. Vice President Sara Duterte may matinding bagong ibinunyag sa publiko na dapat malaman ng taong bayan. Vice President Sara Duterte bumuelta na. Tila tahasang sinampal ng katotohanan. Matapang na pinangalanan at tinuro ang di umano'y binansagang PhilHealth Queen na si Risa Hontiveros, kasama din Coco at gobyerno ni Marcos Jr. sa isinagawang live press briefing o Vice President sa 2025 OVP Pasidungog. Nagbigay din ng isang magandang malaking balita ang Vice President na si Sara Duterte tungkol sa bagong update na malapit na paglaya at interim release ng dating Pangulong Duterte na kasalukuyang nakadetene ngayon sa ICC. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, ito na ang malaking magandang balita na dapat malaman ng taong bayan na tila pilit ay palabas ng bayarang media sa publiko. Vice President Sara Duterte may matinding ibinunyag sa publiko at mayroong magandang balita tungkol sa malapit na paglaya at interim release ng dating Pangulong Duterte na kasalukuyang nakadetene ngayon sa ICC Detention Center. Narito ang buong pahayag ni Vice President Sara Duterte. Pero 'di ba dapat hindi na yan pinapatagal? Total 80 years old naman na. Ang dami kasing cheche-boreche ng mga hayop na ICC na to, no? Sabay-sabay nating panoorin ang Good morning, VP. Good afternoon, VP. Ma'am, magkano po yung hihingi na budget ng OVP sa 2026? And ano po yung flagship programs considering na nawala na yung iba? Sa 2026 budget, submit kami ng proposal na 733 million na pesos. Hindi siya kalayuan doon sa... Ay, na-reaction naman na natin ito, no? Isa-summarize ko na lang muna. Si BP Sara, hindi na siya humingi ng pinaka-budget na malalaki. Kasi nga, alam naman natin na hindi ibibigay sa kanila. Pero yung iba, grabe kung makahingi ng budget na malaki at naaaprobahan pa. Yan base lang yan sa ating pag-unawa. Pero si BP Sara, kapag humingi ng budget yan, bilyon, halimbawa man, kukwestiyonin na naman nila, sasabihin na naman nila, kurakot, si BP Sara, magnanakaw, si BP Sara, inubos yung budget sa loob lamang ng isang buwan, etc. At kung ilang araw lamang, no?
at kung ano-ano pang mga bintang na pinagsasabi nila. Pero naipaliwanag naman na ni BP Sara yon at ilang beses na nating paulit-ulit ipinapaliwanag yon. May mga tanga-tanga pa rin na nagko-comment na si BP Sara, billion daw yung ninakaw. Anak ng teteng. Hindi na nga totoo. Mali pa rin yung information nila. Pero kami, mga kapatid, nagtatanong lang din naman, ano na po ang nangyari sa inyong presidente? Bakit po yan hindi po ang tawag dyan, hindi maimbestigahan? Kung gusto nyong buksan ng confidential fund ni BP Sara, dapat lahat buksan para malaman ho natin kung ano pa talaga ang ginagawa nila. Di ba? Sinabi na nga ng COA, wala masamang tinapay eh. Eh dapat yung COA nagsasalita din sa iba pong mga confidential fund. Nakta. Eto naman, pag-uusapan ho natin ito saglit lang. Eto pa yung isa. Galing ho ito sa Bombo Radio. In-reaction, ginawan ho natin ng report. Pero, ayan, kinuha lang natin yung pinaka-importante. Bukod pa dito, bago natin simulan, total, COMELEC din naman ng usapan natin, si Abante re-elected na naman. So, ibig sabihin, yung kalaban niya disqualified. Base ho sa aking pagkakaintindi, hinanapan po nila ng disqualification para po ang magiging House of Representative ba yun? O representative? Representative, nauutal tuloy ako, mabalik yung sakit ko. Yung representative po nila, si Abante na naman. Grabe, hindi lang ho ako makapaniwala sa nangyayari ngayon sa COMELEC dahil magican na naman ba? Sir, nagtatanong lang ako kasi itong lalaking ito, yung nakasalamin, yan, yung nakaganyan, marami ho kasing nalalaman na to kaya kinakasuhan po nila ng mga kung ano-ano. Gaya na lamang po yung, doon po sa program ng boto yung machine. Iba yung version, something like that. Kinasuhan na naman siya doon, no? Tapos eto na naman, pero bilib lang ako sa lalaking ito kasi lumalaban talaga. Diba? Ngayon, sinampahan po yung isa nakasalamin ata yun, yung nakangiti, no? Correct me if I'm wrong. Sinampahan niya po ata ng kaso itong si chairman. Kasi naman, ba't may mga magic na nangyayari dyan? Si Abante nakabalik eh. Ito, pakinggan na ho natin ng sabay-sabay. Isang nakakagulat na revelasyon ang yayanig sa mundo ng politika ngayon. 300 milyong piso raw. Kapalit ng isang panalo? Grabe. Attorney Pizarras, idinadawit. At ngayon, mismong si COMELEC Chairman Garcia, sinampahan na ng kaso? Ibinunyag ni Attorney Harold Respicio ang dahilan ng kanyang pakikisa kay Jordan Pizarras, ang kandidatong natalo sa pagkakongresista sa Bohol, sa pagsasampa ng petition for certiorari laban sa Commission on Elections, isa sa mga mabibigat na paratang, umano'y panunuhol na may halagang aabot sa 100 milyong piso na isinasangkot ang kasalukuyang chairman ng COMELEC. Bagamat mainit ang usapin, na natiling tikom ang bibig ng chairman at piniling huwag sagutin ang mga akusasyong ibinabato sa kanya. Dapat lang. Kasi, alam nyo mga kapatid, naalala ko tuloy yung sinabi niya. Sabi ng ganon, di ba? Yung bumoto ka, tapos sa machine yung resibo, iba ang lumabas. Bumoto ka, fresh na fresh pa sa'yo, kahit 5 minuto pa yan, o 10 minuto, matatandaan mo kung sino yung mga binoto mo. Kasi mula sa puso mo yon, pinag-aralan mo na. Pero na lang kung may sakit kang amnesia o kung ano-ano man. Ngayon, ang nangyari, ang daming nagrereklamo na bakit iba daw yung lumalabas na pangalan doon sa resibo, doon sa ibinoto. Alam mo ang dahilan nun ni chairman sa COMELEC, possible daw na baka nakalimutan nila kung sino yung binoto nila a few minutes ago. Naniniwala ba kayo doon? Few minutes ago? Nakalimutan mo kung sino yung binoto mo? Tapos binaliwala lang yun. Wala na. Ano nang nangyari? Sino ho bang pwedeng maniwala doon na ilang minuto lang o few minutes makakalimutan mo kung sino yung binoto mo? Ang labo naman doon, mga kaibigan. Kaya dito, yung sasabihin dito, nagtataka din ako, oo nga, bakit may million issue dito na kailangan pa ng 300 million para manalo. Naalala ko kay Sargadon, kaso wala na tayong ebidensya doon. Hindi ko na rin ma-open yun, no? Wala naman tayong katibayan. Kasi si Gadon noon, nung okay pa yung unit team, nagsalita din yung patungkol sa COMELEC eh. Yung issue din, pera din ang issue nun eh. Panoorin na natin to. Ang balitang ito ay nanggaling sa Bombo Radio Kawayan. Ang reaksyon natin dyan,
Dapat sa mga ganitong pagkakataon ay maglabas din ng saloobin ang COMELEC dahil baka mawalan ng tiwala ang taong bayan sa mga ganitong akusasyon. Paano na lang ang mga naghirap na mga kababayan natin para Oo. lamang bumoto? Karapatan din nilang malaman ang katotohanan para sa ikakapanatag ng kanilang saloobin. O halimbawa, bumoto ka, no? 'Di ba? Doon sa distrito na 'yon, 6 District of Manila. Maynila, tama 'di ba? O ngayon, binoto mo hindi si Abante. Halos lahat kayo binoto nyo hindi si Abante. Tapos nagulat kayo, i-disqualified lang pala 'yon. 'Di ba? Tapos ngayon yung nakaupo si Abante na naman ng re-elected. Ewan ko lang kung tuloy-tuloy na siguro 'yon, hindi pa natin sigurado. Pero grabe. Tapos na eleksyon. Ang dami nang naka-move on, pero biglang may nanalo na naman. Tanong lang ho, sir, nagkakaroon ho ba ng magic dyan? Nagtatanong lang po. Supreme Court. Sinasamahan ko si Attorney Jordan Pisaras para magsampa ng kaso laban kay COMELEC Chairman George Garcia para sa lahat ng pandalayang kanyang ginawa Gigil, ngayong eleksyon 2025. Ang bigating aligasyon ni Attorney Pisaras ay dumalaw si Attorney Pisaras noon October 2024 sa opisina ni Chairman George Garcia para magkorte si Col dahil first time niyang tumakbo bilang congressman ng District 1 ng Bohol. At tinanong niya lang si Chairman George Garcia, meron po ba kaming assurance na maipapatupad natin ng maayos ang lahat ng ating election laws ngayong election process na ito? Ang sagot ni Chairman George Garcia ayon sa petisyon ni Attorney Pisaras ay, ilan ba ang botante mo sa iyong distrito? Ang sabi, 300,000 po. Ang sagot ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. O anong ibig sabihin nun? Baka magdahilan lang sila na, ay, joke-joke lang ko naman yun no? Joke-joke lang naman yun. Wala na, tapos na issue, wala na. Tsaka dapat meron po kayong mga ebidensya, matitibay na ebidensya na sinabi niya talaga yon para siguradong sigurado po ang inyong mga isasampa. Napakaganda po sana niyan. What? Anong suggestion yun? Ibig sabihin ba nanghingi ka ng 300 million pesos para maipanalo mo si Attorney Pisaras bilang congressman ng District 1 ng Bohol? Grabe, Naniniwala po si Attorney Pisaras na itong kalakaran na ito ng COMELEC ay lantaran at widespread sa buong Pilipinas at ginawa nila sa lahat ng mga kandidato noong mga nakaraang eleksyon. At yung mga nagbayad sa COMELEC ay siyang mga nanalo ngayong election process na ito. Dahil sa statement ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Paano mo i-interpret yung salitang iyon? Chairman George Garcia, sagutin mo nga, ano ang ibig sabihin nung sinabi mo kay Attorney Pisaras na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo? Magkano ang sinabi mong halaga para sa mga ibang kongresista, ibang mga kandidato na lumapit sa iyo? At ito naman ang Alam nyo, para sa akin, kung totoo man ang sinasabi ni Sir dito, yan si Sana Kasalam. IT to, di ba? Tama? Vice Mayor po ito kaso hindi pinoproklama. Tama din ba? Oh. Kaya galit na po sila. Kasi antindi rin kasi ng COMELEC Magpaliwanag na lang po kayo kung ano po yung mga ibig sabihin yan. Ang problema, baka hindi na lang din magsalita yan para kalimutan na ng tao. Less talk, less mistake. Ganon ang mangyayari niyan. Tingnan po natin si Peps TV. Nag-react din po ito, no? Na lumapit sa iyo. At ito naman ang reaksyon ng isang vlogger na si Peps TV Sir Peps, kahit shout siya out. ay nabigla sa mga inilalahad ng video na talagang nakakagulat. Totoo nga ba ito? O sadyang pinaparatangan lamang ang COMELEC? What? Ng tinapay mga idol. Grabe naman kung totoo po ito. 300 million kapalit yata ng panalo. Ang tinatanong lang naman po, nung di umano'y tumakbo po na congressman, paano daw po makakasiguro na magiging maayos po ang halalan? Yes. Pero di umano po, ang sagot naman po nito ni COMELEC Chairman Garcia, kailangan Sabi daw daw. po ng 300 million para daw manalo. Aray ko. Ano yun, pasingit? Ang bilis lang nun. Kaya, ang laking pera nun pagdating po sa mga mamamayang Pilipino. 1 milyon nun, pwede nang yung isang mahirap, no? Pwede na maging sosyal. Karoon ng 1 milyon. Kahit nga 50,000 lang, makatanggap man lang yung isang pamilya na mahirap. Malaking bagay na ho yun. Pero ito, 300 million. So, ibig sabihin, pag nagbayad siya, madali lang. Halimbawa ako, o sige, magbabayad ako sa'yo 300 million. O, babayad ako O ngayon,
nakaupo na ako, babawiin ko yung 300 million. Hindi pwedeng hindi. Magagawa ako ng mga project, bla bla bla, para lang mabawi ko yung 300 million na ibinayad ko. Ito'y sample lang sample. Imposible yon, di ba? Kung magbayad ka, ibig sabihin, handa kang bawiin yung 300 million na yon kung sakaling totoo man. Alam mo namang tatayakan ng 300 million para lang sa trabaho mo sa loob ng ang laking pera nun, my God. So ibig sabihin yung 300 sa mga iba pa, paano na yung mga senator, no? Halimbawa man. Ako naman naghihinala lang, hindi ko naman sinasabing totoo. Ito'y base lang sa ating opinion at nakikita paano nanalo yung mga dilaw na senator. Nagkukonek-connect, di ba? Nagkukonek-connect po, mga kapatid. Naalala ko talaga si Gadon, may sinabi din siya, kaso nagurgur na po yung SMNI News. Sino po ang nakapanood sa inyo noon sa mga subscriber natin o kaya sa subscriber ng SMNI News na nung panahon po ng Uniteam na natalo po si Gadon, sabi niya, nadaya daw siya. No? Kaso sinabi ng alok daw yung Comelec, bla bla bla, ganyan. Kaso hindi natin kayang patunayan So, ikonsidera na lang natin ito na hindi totoo kasi wala na yung SMNI News. Sayang. Yun sana ang magpapatunay. Pero someday, susubukan ko pong hanapin dito kasi nag-delete na rin po kasi ako ng mga video, yung matatagal na. Pero itatry ko pong subukan na hanapin yung video na yon na sinabi ni Gadon. Tatry ko lang Okay, tuloy muna tayo. Para kapag merong 300 million at sure ball na gustong manalo, ipapanalo nyo. Dito pa lang mga Lodi, no? Kung totoong malinis po itong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr., dapat paimbestigahan po niya itong Comelec chairman. Naman. Dapat po sa kanya po magsimula ang kalinisan po ng eleksyon. Sa tingin ko mga Lodi, no, props lang po talaga nila yung dosing senator na pinatakbo po nila Bongbong Marcos Jr. Wala po talaga silang pakialam dyan. Wala po silang pakialam sa 2025 senatorial election. Ang sa tingin ko lang po dito, yung 2028 po talagang pinaghahandaan nila. Yon. Nako po, grabe. Talagang papasok sa isip ng mga tao. Dahil kung nangyari po ito, kung totoo man tong nangyari mga Lodi, ngayong 2025 senatorial election, ano pa yung mga nangyari nung nakaraang eleksyon? Diba? Napapansin nyo ba mga idol? Doon po sa Duterte ni Tatay Duterte, panalo naman po sa absentee voters ang kinandidato po ng PDP Laban. Pero mga Lodi, bakit hindi po nakalusot ang iba at nakapasok po ito si Kiko Pangilinan, grabe, ito po no? si Pam Aquino. Sila ba ay pumatos dyan sa iyong ino-offer? Yan talagang iisipin ng taong bayan ngayon, George Garcia. Kaya kung ako sa'yo, kung wala ka talagang tinatago o wala kang nililihi, malinis ang konsensya at budhi mo, sagutin mo itong sinampang kaso sa iyo dahil nga po para naman malinawan kami kung ano mga pinagagawa yung kalokohan dyan sa loob ng Comelec. Grabe, Ibigay sa'yo pagkakataon, Chairman George Garcia. Doon pa lang po sa ginawa po nila, pagmamaniobra, about po dyan sa election machine mga Lodi. Iba po yung dineploy nila nung eleksyon. Anong masasabi nyo po dyan, George Garcia? At dito mga Lodi, no, mukhang merong pagkakatotoo talaga tong sinasabi po ni Atty. Prestigio. Dahil nga po, yung nangyari po dyan sa katunggali ni Tambal, bigla pong na-disqualify. Kaya nga di ba? Totoo yung sinasabi ni VP Sara Duterte, no? Na hindi dumaan sa ng competition. Ito po si Martin Romualdez. Puro po niya pinuprotestahan ang mga nagiging katunggali. Di umano, pinapakidnap pa nga daw po. Na tinapay, ito na no, medyo malapit na po dito sa katotohanan itong mga nangyayaring ito Sana kumilos po yung Supreme Court dito para naman po magkaroon kami ng linaw. Pero inyo mga idol, no, sobrang dami pong naghihirap, sobrang dami pong nagugutom. Pero sila mga Lodi, nag-iisang tao lang bilyon-bilyong pera daw. Grabe. Ang pagmamayari ng isang napaka-ma-impluensyang tao dyan sa Comelec. Pero yun mga Lodi, no? Sobrang gahaman nila sa pera. Pero yung mga kawawang mga mahihirap, hanggang ngayon mahihirap pa rin. Tapos, pagdating ng eleksyon, ang mga mahihirap din po ang ginagamit nitong mga politikong ito para manalo. Ginagawang kasangkapan po ang mga kawawa nating kababayang mahihirap. Papaayudahan lang, naman po, iboboto na naman po. At wala po talaga pag-asenso ang ating bansa dahil po dito sa kalakarang ito. Ito pa lang po mga Lodi, napakalaking question mark po nito. Yung in-audit po, hindi po yun yung ginamit. Ang tagal na po itong ini-issue pero wala pa rin po silang imig.
Tapos may nabalitaan pa tayo mga Lodi, balak daw pumburahin lahat daw po ng mga resulta nung 2025 election. Gusto Nako! niyo ba yun? Dapat nga meron tayong record yan para kapag nag-recount, madali lang po natin yung mahalungkat. Pero ang balak daw po di umano, burahin daw po lahat ng mga data na nangyari po nung election 2025. Anong meron? Kung totoo wala naman tayong ebidensya eh. Pag hindi totoo, hayaan lang natin. Kung totoo, nabuburahin nila, dun pa lang kayo nahinala, may ginawa silang magic. Na? Kung totoo man yun, no? Ito pa. Ganon din po ang maling pag-implement ng COMELEC pagdating sa transmission ng mga election results mula doon sa automated counting machines papunta sa mga servers. Ang sabi po ng batas, diretso dapat mula sa automated counting machines papunta sa mga servers ang resulta ng eleksyon. Pero sabi mismo ni Chairman George Garcia na dumadaan muna pala sa data center 3. Yung So ibig sabihin, ba't ganun? Akala ko ba hindi pwedeng idaan doon? Bakit may pagdaan? Dapat pinapaliwanag to. Ano to, hinahayaan na lang Hinahayaan na lang ng gobyerno natin o anumang ahensya. Yung Supreme Court, ano ba? Anak ng teteng. Kung may mga ganitong reklamo, urgent to ha. Wala na. Wasak na kahit yung botohan, walang nangyayari. GG mga kapatid. Kung may gusto silang ipanalo, panalo. Ganun ba yon? Nagtatanong lang ho ha. mga resulta ng automated counting machine. Therefore, namamanipulate po yung data sa gitna. Hindi po My sinunod God. yung batas. Chairman George Garcia, sagutin mo po ulit ito. Ito po ba ulit ang inyong paraan para isagawa ang pandaraya noong nakaraang eleksyon? Chairman Nako. George Garcia, kailangan nyo pong sagutin lahat ng ito. Sagutin mo daw. Ito nga po mga Lodi, no, natatawa po ako dito po sa sinasabi ni George Garcia nung nag-explain po siya na malabo daw po mangyari yung sinasabi ni Atty. Prestigio. Na totoo namang pwedeng mangyari yun. Oo. Ikaw gumawa ng system, posible hindi mo alam kung paano manipulahin yan. Na tinapay naman ginagawa tayong kengkoy. Dahil lahat pong aligasyon na ito ay seryoso po. Kailangan nyo pong sagutin para sa susunod na eleksyon, hindi na po ito mangyari ulit. Ipinapasa na po namin sa inyo ang bola. Wala na pong natitira mula sa amin. Ang sagot na lang po ay nasa inyong bunganga. Sabihin nyo na lang po ang totoo dahil wala na kayong ligtas. Seryoso na po kami. Papanagutin po namin kayo sa Supreme Court. Nangyari, mga Grabe. Lodi. At di umano mga Lodi, gusto po nila ipadisbar ito po si COMELEC Chairman Garcia dahil nga po sa mga nangyayaring ito. Sana naman po itong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. magkaroon naman po ng lakas ng loob at ipakita po sa taong bayan na wala nga pong nangyaring dayaan nung eleksyon. Wala, alam mo, sa tingin ko lang wala, bigla ako nang hina. Kung magkakakampi lahat sila at planado lahat nila to, kung wala na ho tayong magagawa. Ito po ang bagong Pilipinas siguro na sinasabi nila. Napakasakit tanggapin ang katotohanan. Alam mo, tayo dati nagbablog lang tayo ng mga rap hanggang sa napasubo tayo papunta kay Kuya Ben Barubal kasi medyo flip-top style yung pagbanat niya noon. Then hanggang napunta tayo ng politika. Kung tutusin, wala naman talaga tayong alam. Hindi tayo ganong kagalingan tulad ng mga ibang nag-aanalisa. Tayo'y katulad nyo lang din ako. Nandiyan kayo sa comment section na nagkakataon lamang na ako ay may computer. Kaya parang ako yung tagapagsalita. Kayong mga subscriber ko, halos parehas po tayo ng pinaniniwalaan. Duterte po dapat ang nakaupo dahil alam natin ito matino Duterte. Pag ibinigay sa iba ang kapangyarihan, ito ang mangyayari. Nakakapanglumo po ang Pilipinas ngayon dahil yung iba nagkakaroon na ng gera, nagkakaroon na ng away, iba't ibang dalawang bansa, Iran, Iraq, tapos Iraq, ano ba to? Israel, Iran. 'Di ba grabe, nakakatakot. Pero sa Pilipinas, iisang bansa tayo, pero dito ang naglalaban kabutihan tsaka sa kasamaan. Yung kabutihan pinagbibintangan na masama, tapos yung baka malito ako saglit lang. Yung kabutihan, pinagbibintangan na masama, yung mga mabubuti. At itong mga masasama, nagpapanggap po na sila po ay mabuting mga nilalang. Huwag po tayong maniniwala sa ganyan. Mga kapatid, pagsawang-sawa na kayo sa mga nakakainis na balita. Pero mag-like pa rin kayo dito. Gusto ko kayong anyayahan, nabubulo talaga ako. Sa isa kong channel, andito po yung X-Crew Music. Pwede po kayong makinig ng mga music ko. Hindi pa po hindi pa po naka-monetize yan. Someday, sana makinig din kayo sa mga music ng X-Crew Music. Ito na po.
Ba't wala ayaw? Gumawa po ako ng channel at tinawag ko lahat ng mga magagaling kumanta. No? Para ilagay sa aking channel. Original po lahat yan. Galing po sa ating X-Crew Music. Yan mga kapatid. Diyan po ako mag-upload ng mga kantang pwede nyong patugtugin. Pagkatapos nyo akong panoorin o hindi naman kaya sawa na kayo sa mga balita, nandyan po ang X-Crew Music. Nasa description yan. Siyempre, kasabay ng ating fiber ni Juan. Pag mabagal ang inyong internet, lumipat na kayo dyan. Tawagan nyo na baka meron na sa inyong lugar ang fiber ni Juan. Tara, simulan.